Nasa pinakadulong mesa si Jade sa kantin at pinabasa ang third book na 7 librong binigay ni Luis. Doon kasi nila napag-usapan magkita for lunch. Itinaas niya ang kanyang muka nang may maramdamang umupo sa tapat niya. Nagulat siya na makilala kung sino. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ba pwede makishare ng table? Nakataas ang isang kilay na tura ni Cindy, saka sinulyapan ang librong binabasa niya. Umiling siya, saka formal na tumangulang. Hindi siya plastik na tao at alam niyang ayaw ni Cindy sa kanya, kaya bakit ito niningitian? Hindi ko naisip na kaya mo palang bumili ng ganyang kamahal na libro, knowing how cheap you are. Unless, ipinabili mo yan kay Luis. It's none of your business. Aniya, saka ipinagpatuloy ang pagbabasa. Listen, layuan mo si Luis. Dahil ako ang mahal niya at hindi ikaw. Nasa tinig ni Cindy ang panganib, pero hindi siya nasindak doon. Yun naman pala eh. Bakit ka nagkakaganyan? Dahil sinisira mong pag-asa magkakabalikan kami. Layuan mo siya. Dahil kung magmamatigas ka, pasansyahan na lang tayo. Pagkasabi na yon, itamayo na to at walang likod-likod na naglakad palayo. Lauren, iha! Naku, napakaganda mo. Iyon ang bungad ng mama ni Luis sa mag-inang Sandara at Lauren na nanggaling pa sa States at umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Natatandaan mo ba si Luis? Magkababata kayo at magkalaro bago kayo na-migrate sa States. Ang ina ni Luis sa sinulyapan pa ang makahulugang si Luis. I doubt it, Carol. Maliliit pa ang dalawang yan namang panahong yon. Kamusta ka, iho? Si Tita Sandra, nang yakapin at halikan siya nito. I'm good, tita. Maikli niyang tugon. Saka simpleng initian si Lauren. Ngumiti si Lauren, saka umiling bilang tugon sa tanong ng ina ni Luis, habang nakapako ang paningin sa kanya. Lauren was lovely, at obviously mukhang gusto to ng mama niya para sa kanya. Pasok kayo? Nakahanda na mesa for lunch. Ang mga katulong ng bahala sa mga gamit nyo. Wika pa ng ina ni Luis. Sa Commodore ay manipulado ng ina ni Luis at ni Tita Sandra ang usapan. Paminsan-minsan ay nagkokomentong ama ni Luis. Pero hindi si Luis. Wala siya sa mood para makisali sa usapan. Linggo at walang pasok sa eskwela. Bukas pa siya magkakaroon ng chance na makita si Jade. Ano bang ginawa mo sa akin, babae ka? At bakit ganito na ang katinding pangungulila ko sa'yo? 2 araw pa lang naman tayong hindi nagkikita. After lunch ay sa poolside naglagay si Luis. Feeling niya ay daig pa niya ang na-heartbroken dahil nararamdamang kalungkutan ng mga sandaling yon. Bakit naman kasi wala kang cellphone, Jade? Kung sakali, kahit sa phone lang makakausap kita. Hello, need a friend? Nalingon na ni Luis si Lauren na naglalakad palapit sa kanyang kinaroroonan. Do you mind if I join you? Tanong ng dalaga na makalapit. Not at all. Nakangiting sagot niya. Okay lang ba kung yayain kitang mamasyal? Medyo naiinip na kasi ako. Can we go shopping? Sa sinabi ni Lauren ay nabuong isang ideya sa isip ni Luis. No problem. Talaga, Nay? At least, madadagdagan ng savings ni tatay sa bangko. Nasisiyahang tura ni Jade. Nasa malaki at nag-iisang mall sila noon sa Mercedes. Linggo, kaya dinalaw si Jade ng kanyang ina. At para makapagbanding, ay pinasyal siya nito. Hindi nga lang kasama ang tatay niya, gawa na may maisikaso to sa maliit nilang negosyo. Oo, kapag natuloy ang malaking project na yun ng tatay mo, sigurado magkakaroon ka ng magandang dibo. Agad nakaramdam ng matinding pananabik si Jade sa sinabi ng ina. 4 months pa naman bago ang kanyang kaarawan, pero excited na siya dahil kung sakali, si Luis ang gusto niya maging escort. Naku, Nay, excited na tuloy ako mag-18. Initian lang niyang kanyang ina. Kumakain na sila sa isang fast food na muling magsalita ang kanyang ina. Jade, idamagit sa akin ng lola mo. May boyfriend ka na ba?
Naikwento kasi niya sa akin na may naghahati daw sa yung gwapong binata sa dekotse. Pinanlamigan si Jade sa tanong ng ina. Hindi naman naninita at wala rin sa tinig nito ang galit, pero nakaramdam siya ng matinding guilt. Wala pa siyang 18 kaya dapat pag-aaral ang kanyang inaasikaso. Nagbuka siya ng bibig para magsalita, pero agad siyang natigilan na mamataan ang dalawang taong naglalakad sa labas ng fast food na mismo kinakainan nila ng kanyang ina. Si Luis at may kasama tong babae. Isang napakagandang babae na napunan ni Jade na naka-abreset sa binata. 2 araw lang tayong hindi nagkita. May girlfriend ka na agad? Parang piniga ang puso ni Jade sa tindi ng selos na nararamdaman. Tama nga sinabi ni Cindy. Masyado siyang ship para seryosohin ni Luis. Hindi naman sila ni Luis kung tutuusin at hindi rin naman siya nililigawan ng binata. Pero bakit nasasaktan siya? Maaari nga kayang ang simpleng crush niya sa binata ay hindi nawala at ngayon ay pag-ibig na? Gusto niyang umiyak pero nagpigil siya. Hindi niya yun gagawin, lalo na sa harap ng kanyang ina. Jade, kinakausap kita anak. Ha? Ano po yan ay? Parang natauhan niyang sabi. Sinuya pa niyang ina at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Luis at sa kasama nito na pareho nang nakalayo. Anak, hindi naman kami magagalit ng tatay mo sakaling ma-inlove ka na talaga. Pero sana, huwag ka maglilihim sa amin. Nay, kaibigan ko lang po si Luis at saka promise, oras na may mandigaw sa akin, ipapaalam ko po muna sa inyo. Ani niyang sinikap na pasiglahin ang tinig. Sigurado ako, Nay. Mawawala na yun ng oras sa akin, lalo na kayo may bago na siyang girlfriend. Para tuloy gusto kong isipin ginawa lang niya akong panakipbutas para makalimutan si Cindy. There you are! I've missed you! Nagulat pa si Jade nang marinig ang pamilyar na tinig. Malamig ang hangin sa quadrangle, pero mabilis siyang nakaramdam ng alinsangan sa simpleng pagtatamalang ng mga mata nila ni Luis. Ang mga palad niya ay pirming pinagpawisan nang maupo ang binata sa bakanteng parte ng concrete bench na kinauupuan niya. Sina Pauline at Rhea? Tanong ni Luis, saka ipinatong sa ibabaw ng mesang bato ang dalang paper bag. Sinuya pa ni Jade si Luis, pero sandali lang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon na binabasa. Nahati sa hinanakit at tuwa ang kanyang pakiramdam. Tuwa dahil na-miss niya ng husto si Luis pagkatapos ng ilang araw nilang hindi pagkikita. Ngayon nga ay ang binata pang sumadya sa kanya kaya niya to nakita. Hinanakit dahil sa realidad na may nobyo na to. Gusto niyang itaboy si Luis pero hindi niya magawa. Wala siyang lakas ng loob na gawin yon dahil tiyak niya magtatanong ang binata. Magtataka. At kapag nalaman ni Luis ang dahilan, tiyak na iisipin itong nagsaselo siya. Lalo siya mapapahiya. Kumain sila? Sagot na lang niya. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ka ba kakain ng lunch? Usisa ng binata. Nahimigan niya ang concern sa boses nito. Wala akong ganang kumain. Noon tila nag-alalang hinipo ng binatang kanyang leeg, kaya napaigtad siya dahil sa pagkagulat. Wala ka namang lagnat ah. Wala nga. Saka ano bang pakialam mo? Iwan mo na nga lang ako. Ang kulit-kulit mo eh. Nang hindi makatiis, ay napilitan siyang itaboy na ang binata. Hey, kung ano man ang problema mo, pag-usapan natin. Kaibigan mo ako. Mahinahon namang sagot ni Luis sa kabila ng kanyang pagtataray. Kaibigan mo ako. Ang tatlong salitang yon ang tila sirang plaka na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Jade. Masakit man, pero sa'yo na rin ang galing ko ano ba talagang tingin mo sa akin. Kaya bago pa man ma-develop na sa mas malalim na pagmamahal tong nararamdaman ko para sa'yo, iiwasan na kita. Sorry, pero may klase pa ako. Malamig diyang sabi, saka isinara ng binabasang libro. Ano bang nangyayari sa'yo? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Answer me, please. Hindi sumagot si Jade.
Sa halip ay malalaki ang mga hakbang na naglakad siya palayo sa binata. Nag-init ang mga matang, mas binilisan pa niya ang paglalakad sa kagustuhang makaiwas kay Luis. Alam niyang hindi basta mapapasuko ng binata dahil noong umpisa pa lamang ay ginawa na nito ang lahat maging magkaibigan lang sila. Umiyak siya dahil nga nakayuko. Hindi na niya nakita sina Pauline at Rhea na kasalubong niya. Nagtuloy siya sa CR ng College of Arts and Science building para maghilamos. Pagkatapos ay pumasok sa isa sa 6 na cubicle. Kalalabas lang ni Jade ang cubicle nang pumasok naman si Cindy kasama ang 2 pang kaibigan. As usual, matatalim na naman ang mga titig na pinukol sa kanya ng 3, lalo na si Cindy. Pero gaya na rin nakagawian ni Jade, hindi niya pinansin ang mga to. Bakit naman kasi nawala sa isip niyang computer science ang course ng obsessed na babaeng to? Kaya malaking posibilidad na doon sila magkita, na nangyari nga. Ira, huwag mong palabasin ang lintang iyan. Sigaw ni Cindy. Sumunod ang babaeng kulay mais ang buhok. Hinarangan nito ang daraanan ni Jade. Tila hindi pa nakontento. Mabilis itong isinara ang pinto ng CR at inilak. Gumapang ang kaba sa dibdib ni Jade. Nang marinig ang lagaslas ng tubig sa lababo, ay nilingon niya yon at nakita ang madidilim na mukha ni Cindy habang nakangising nakatitig sa kanya. Pinalaan na kita, Jade, pero nagmatigas ka. And now, you're going to get what you deserve? Anitong inilabas ang isang bagay mula sa loob ng sariling bag. Ano gagawin mo? Natatakot niyang tanong, saka pinaglipat-lipat ang tingin sa mukha ni Cindy at sa hawak nitong maliit na gunting. Bigla ay parang naging impacta sa kanyang paningin ang magandang mukha ni Cindy. Papatayin ba siya nito? O sisirain ang kanyang mukha? Agad siyang kinilabutan. Ina, Rina, hawakan niyo ang bisosyong babaeng to. Mapanganib na utos si Cindy sa 2 na parang robot namang sumunod. Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Palag ni Jade. Pero ano ba naman ang laban niya? Mag-isa lang siya at 3 ang mga to. Nagsisisigaw siya nang simulang gupitin ni Cindy ang hanggang bewang niyang buhok. Kasabay na malakas niyang pagtili ay ang masayang tawa na naman ng 3. Pagkatapos magpiestahan ni Cindy ang kanyang buhok, ay buong pwersa siyang kinaladkad ni Ira at Rina papasok sa loob ng cubicle. Habang si Cindy naman ay pinuno ng tubig ang isang timba, saka yun ibinuhos lahat sa kanya. Siguro naman ngayon, iiwasan mo na si Luis. Oras na ipagpilitan mo pa rin ang gusto mo. Ang mukha mo naman ang sisirain ko. Ani Cindy, saka hinila pasara ang pinto ng cubicle at inilak mula sa labas. Lalong naalarma si Jade sa nakita. Alam niyang ikukulong siya ni Cindy sa cubicle. At kapag nangyari yon, ay baka bukas na siya makalabas. Cindy, please wag mong gawin to! Umiiyak niyang pakiusap habang kinakalampag ang pinto. Mabulok ka dyan. Sagot ni Cindy na tumawa pa na malakas. Narinig ni Jade ang pagsara ng pinto ng banyo at maging ang pagtunog ng lock na yon. Nanghihina siyang napaupo sa malinis na bowl saka napahagulhol. Luis, nakita mo ba si Jade? Tanong ni Pauline na makasalubong niya ang mga to sa parking lot. Hindi alam ni Luis kung saan nanggaling ang matinding takot na biglang nabuhay sa kanyang dibdib pagkarinig sa tanong ng babae. Kaninang lunch nakausap ko siya dun sa quadrangle. Galit nga siya sa akin eh. Hindi ko naman alam kung bakit. Basta ang sinabi niya sa akin bago kami naghiwalay. May klase pa raw siya. Yun siguro yung nakasalubong natin siya kanina nang nakayuko at parang umiiyak. Si Rhea. Umiyak? Bakit siya umiyak? Tuluyan ang nilamon ng pag-aalala ang dibdib ni Luis. Wala sa loob na sinuyapan niya ang suot na rilo. Pasado 5:00 na. Ibig sabihin, ay ilang subject din ang hindi pinasukan ni Jade mula na maghiwalay sila kanina. Naku naman Luis, nasaan ba si Jade? Baka kung ano nang nangyari sa best friend namin. Nababahalang tura ni Pauline, saka sinuyapan si Rhea na nangingilid na rin ang mga luha.
Kaasar naman. Sino kaya ang naglock ng CR sa kas? Ang narinig lang ng reklamo ng isang estudyanteng nagdaan. Baka naglalabas ng sama ng loob. Birong sagot naman ng kasama nito. Agad na kinutuban si Luis sa narinig at sa malaking hakbang ay nagmamadaling tinungo ang CR ng College of Art and Science. Iba ang palagay niyang dahilan kung bakit nakalak yun. Jade, are you there? Yun ang narinig na sigaw ni Jade mula sa labas ng CR. Luis? Jade! Luis, tulungan mo ko! Noon muling umangos ang kanyang mga luha. Ilang sandali pa, narinig na niyang tumunog ang knob ng pinto. Dahil doon, ay malakas niyang kinalampag ang pinto ng cubicle. Luis, nandito ako! Humahagulhol ng tawag sa binata. Hindi nagtagal ay nagbukas na rin ang cubicle. Agad siyang sumubsol sa dibdib ni Luis at doon umiyak ng umiyak. Narinig niya pa ang sunod-sunod na pagmumura ng binata na makita nito ang kanyang ayos. Hindi na napansin ni Jade ang utility personnel na kasama ng binata na nagbukas ng banyo. Sinong gumawa nito sa'yo? Sabihin mo! At pinapangakong gagawin ko ang lahat na makakaya ko mawala lang siya dito sa SJU. Maging si Jade ikinilabutan sa takot na marinig ang panganib sa tinig ng binata. Hindi niya makuha magsalita. Masyado siyang pagod at kasama pa roon ang matinding awa na kanyang nararamdaman para sa sarili. Kulang 5 oras siyang nasa loob ng CR at gutom na rin siya. Tahan na, I'm here. Wala nang pwedeng manakit sa'yo. Ramdam niya sa tono ng pananalita nito ang seguridad. At dahil doon, ay lalo pa siyang hinigpitan ang pagkakayakap sa binata. Ilang sandali lang silang nanatili sa ganoong ayos. Maya-maya pa'y nagmamadaling hinubad ni Luis ang suot na jacket, saka ibinilabel sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya nito sa parking lot. Nasa loob na sila ng sasakyan, ay patuloy pa rin sa tahimik na pag-iyak si Jade. Tama nga siya ng hinala noon. Hindi biro ang pagkakaroon ng isang mayamang nobyo. Iyon ang base lamang sa mga naranasan niya. Parang si Luis, a complete Prince Charming. At kahit hindi naman tagang sila magkarelasyon, ay nakatikim na siya. Paano na lang kaya kung boyfriend talaga niyang binata? Actually, kahit anong gawin ni Cindy na paghadlang ay walang balak si Jade na kalayuan si Luis. Dahil kung tutuusin, pareho lang naman silang hindi girlfriend. So bakit siya makikinig ng mangkukulam na yon? Let's go. Maya-maya ay seryosong tura ni Luis pagkatapos makipag-usap sa cellphone. Saan tayo pupunta? Nagpapahid ng mga luhang tanong ni Jade. Itatana na kita. Walang gatol na sagot ng binata. Napasinghap si Jade, saka tinitigan si Luis. Pagkalipas ng ilang sandali ay ngumiti ito. Just joking, pinapangiti lang kita. Sabi nito, saka pilyong kumindat. Hintay lang natin sandali yung kaibigan ko. Pinakiusapan ko siyang dalahan ka ng bihisan. Hindi napigilan ni Jade ng kakaibang kilig na manuot sa kanyang puso sa iginawi ni Luis. Dahil doon, ay hindi na rin niya nagawang kontrolin ang sarili na mapangiti. You know when you smile, you can turn night into day. Maya-maya ay sabi ni naman ni Luis. Ipapaayos ko yung buhok mo, okay? Di ka pwedeng umuwi ng ganyan ng ayos mo. Pagkasabi niyon, ay hinaplos ito ang buhok niyang ginupit-gupit ni Cindy. Anong sasabihin ko sa lola at lola pag nagtanong sila? Sa tansya ni Jade, kung aayusin ang kanyang buhok, ay aabot lang hanggang balikat ang haba niyon. Gusto mo bang ako magsabi sa kanila ng totoo? Ako magpapaliwanag. Napailing siya. Thank you. Pero ako na lang sigurong bahala magdahilan sa kanila.